iba-iba kasi yung way ng pag-withdraw. Pwedeng through ATM, kahit saang ATM bank pwede mo siyang i-swipe. And then yung pangalawa ay yung cheque, no? Through encashment. And then yung pangatlo, yung online banking, or tinatawag din siyang na home banking or internet banking, web banking. Yan yung mga tawag doon sa pamamagitan ng pagka-transfer ng pera. And then yung last ay yung traditional na ginagawa, yung gamit ang withdrawal slip and then over the counter. Yun yung pangapat. Good morning po sa inyong lahat and welcome back to my YouTube channel. For this vlog ay ipapakita ko po sa inyo kung paano po tayo magpapa-withdraw. Magpapa-withdraw means gagamit po tayo ng representative na hindi po mismo tayo yung pupunta sa bangko, kung hindi makikisuyo lamang po tayo. Itong mga ganito, mga kadalasan na over the counter ay passbook savings account yung kanilang ginagamit. Gaya ko, passbook savings account yung gamit ko without ATM. Kasi may choice ka kung with ATM or without. So, pinili ko yung without dahil ayokong matempt na every time na gusto kong mag-withdraw, madali lang akong makakapag-swipe. So, eto, at least magdadalawang isip ako na magpunta sa bangko. Siyempre, tatamarin ka nga naman dahil hindi convenient na makakuha ka agad ng pera. So, yun yung naging choice ko. Kapag passbook kasi ang gamit mo, pwede kang magpa-withdraw or pwedeng iba yung tao ang mag-withdraw para sa'yo. At yan ay ina-allow ng bangko dahil sa kanilang withdrawal slip mismo ay mayroong nakasulat yan na representative. So, etong part na to, ito yung sa akin. So, lalagay ko na lang me. Tapos, ito na yung part ng representative. Kung sino yung inyong papakisuyuan. Pwedeng katrabaho nyo, pwedeng kaibigan nyo, or pwede yung kapatid nyo, relatives, yan. Tapos, dito sa, yan, signature ng depositor. Ako yun. And then, dito sa representative, pipirma rin siya. So, ganito na lang. Halimbawa, yan. Yan, representative. And then, yung mismo magre-receive, kung representative, pipirma siya rito. Pero kung ikaw ang pipirma rito sa part na to. So, since representative, sa representative to, papapirma. At dito naman sa baba yung cash breakdown. Dito kayo ay pwedeng mag-request ng, halimbawa, ang gusto niyong bills 2,500. So, sulit niya 2. Tapos, equivalent niya ng 1,000. And then, dyan sa cash breakdown is depende rin yan sa teller. Depende rin yan dun sa laman ng kanyang kaha kung available ba yung bills na nire-request nyo. So, eto, done na. So, eto yung mga pagkakaiba ng dalawa. Yung without representative at with representative. So, anong mga kailangan kapag ikaw ay magpapa-withdraw? Bibigyan mo yung booklet. Ito yung akin. Passbook savings account. Ito yung ipapadala mo to. Kasama na ito ay yung ID. Teka, pili ako ng ID rito. Halimbawa, itong UMID, yan. So, magbibigay ako ng UMID. Tapos, yun nga, yung sinulatan natin kanina. Yung withdrawal slip na may pirma mismo ng representative. So, ito yung ipapadala mo sa kanya. Tapos, yung representative nyo ay magpapakita rin ng isang ID. Tapos, ibibigay sa teller. And presto, yun.
So sa withdrawal slip, wala talaga siyang carbon copy. So ito kasi is na-request ko lang dun sa teller. Kaya nagkaroon ako nito. Pero dahil nga passbook gamit, marirecord din naman siya ron. Kasi as proof lang. So yun lang at maraming salamat.